Yung iba sa inyo mga brothers ay kilala na itong Sontes Motorcycle na dinala ng Motostrada dati. At ngayong taong 2025, nagbabalik ang brand na ito na dadali naman ng Bristol Group Motorcycle Philippines. At nagpakita nga sila ng 4 na model ng scooter na ilalabas nila ngayon sa market. At ang isa dyan ang pag-uusapan natin. Yan nga ang M310 Maxi Scoot. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheel, sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, ishare nyo naman po ang ating episode. At dahil dyan, maraming salamat na agad. Ang scooter na ito mga brothers on the wheels ay masasabi mo kagad na new flavor in town dahil kakaiba ang kanyang disenyo, especially dito sa harapan. Kung titignan natin mga brothers, parang nga siyang ulo ng robot o parang ulo ng Gundam, o di ba? Tapos sa gilid ng pisngi niyan, meron pa siyang parang matulis na palikpik. Yung windscreen nito mga brothers is pinapagana po ng electronic, so pwede nyo po adjust yan, no? At ang kanyang headlight mga brothers, LED na po ang nagpapailaw sa kanya, habang meron din itong daytime running lights at LED na turn lights. Yung kanyang suspension dito sa harapan ay suportado po ito ng telescopic fork. Maganda rin ang pagkakahulma ng fender nito mga brothers na halos balutan na ang kalahati ng gulong. Naka-disc brake tayo rito mga brothers with a 2-pot piston caliper at meron po yung features ng ABS o anti-lock braking system para sa safety ng preno. May reflector na rin niya sa mismong telescopic fork niya at meron po itong mags na 14 inches na merong tire size na 110 by 80. Ang kagandahan pa dyan mga brothers, naka-tubeless na rin po ang gulong nito. Dito sa likod mga brothers on the wheels, makikita nyo na dyan yung mapormang split grab bar niya na mukhang kumbinyente hawakan mga brothers. Tapos yung taillight niya, akala nyo nakabukang ibon ang pagkakadesenyo na LED na rin. Yung turn lights, okay naman yung pagkakaasinta, nasa ilalim ng taillights na LED na rin with the reflectors and plate light para sa ating magiging plaka. Okay naman yung pagkakatabas ng kanyang rear fender dito mga brothers. Humulma naman sa pagiging sporty look nitong scooter na ito. At meron siya mga brothers na dual shock pagdating dito sa rear suspension, at ang kagandahan pa dito, adjustable na rin yan. So depende po sa bigat nyo kung gusto nyong pa-adjust yung kanyang rear shock, no? Meron tayo rito muffler na stainless mga brothers. Ayan, no? 'Di ba? Napaka-elegante ng kanyang datingan at upright na rin ang position niyan para mas safe kung masasabak nyo sa mga mabababang baha. At syempre pa, maganda rin yung pagkakalatag dito ng kanyang muffler cover para sa safety ng ating rider at sa magiging angkas nito, no? So maangas din yung pagkakalagay dito ng kanyang engine cover sa gilid, o di ba? Kung titignan nyo, matulis. Alright mga brothers on the wheels, pag-usapan naman natin ang dimension ng motorsiklo. Meron nga itong seat height na 760mm, so mababa lang siya, parang nagre-range lang siya sa mga cruiser bike na meron tayo dito sa Pilipinas. At ang ground clearance niya mga brothers is above minimum naman na tumataas ng 155mm. So sa mga lubak at mga nakakalokong humps dito sa Pilipinas, kayang-kayang ma-overcome nitong M310 ng Sontes Motors. Meron naman siyang bigat mga brothers na 158 kg in dry weight. Siguro kung mapupull tank nyo ito at malalagyan siya ng engine oil, bibigat ito ng around 165 kg, no? So tamang-tama lang ang bigat niya mga brothers para sa mataas na cc na Maxi Scoot. Meron itong wheelbase mga brothers na 1,390. Ang ating riding position dito mga brothers is upright po. Syempre pa kasi Maxi scooter ito. At meron tayo dito 2 position. Meron tayong cruising position at standard position na magagamit natin sa long ride at kahit pa sa mga traffic na sitwasyon. Okay? Pagdating sa upuan mga brothers, nag-o-offer ang M310 ng malapad at comfy na upuan. Kaya naman sa kada biyahe natin dito, mapa-long ride short ride, ay siguradong parang nakaupo lang tayo sa sopa sa sala sa bahay. Kahit matagal nang nilabas itong si Sontes M310 sa ibang bansa mga brothers, hindi pa rin ito magpapuhuli pagdating sa mga features. Katulad na nga ng kanyang electronic windshield. Diyan nyo po ma-adjust yan sa mismong handlebar. Mapapansin nyo dito mga brothers na marami siyang mga switches dahil nandyan po yung adjustment pagdating sa kanyang TFT display. At isa pa, nandyan na rin ang switches niya pagdating sa kanyang riding modes. Yan po yung sports mode at eco mode. At dyan sa gitna mga brothers, na-open po yan.
kung sakaling gusto nyong lagyan ng cellphone. Going dito sa baba mga brothers, naka-smart key system na rin ito at upgraded po ng 18 watts ang kanyang USB charging port. So mabilis-bilis po itong mag-charge ng ating mga cellphone. Going naman dito sa kanyang display meter mga brothers, naka TFT display na po ito. Makikita natin dyan na meron siyang left and right, engine check, voltmeter, ABS indicators. Sa gitna mga brothers, meron pa tong orasan. Yung speed meter natin nandito sa gitna. Siyempre pa kasama na rin dyan yung RPM. Nandito na rin yung ating trip meter, odometer, at yung range kung ilan yung tinatakbo ng motorsiklo. Sa baba mga brothers, nandyan ang kanyang fuel meter at siyempre pa yung kanyang engine temperature. In underseat compartment mga brothers, makikita nyo naman dyan na hindi naman ganong kalakihan ang storage nitong M310 ng Sontes. Siguro makakapaglagay kayo dito ng mga konting gagamitan. Kung helmet naman, I guess mga half-face helmet lang. Kaya obligado kayo dito magpakabit ng inyong mga top box. As you can see dito sa kanyang grab bar, meron siyang kabitan ng pinaka-bracket. And sigurado ako provision na itong lagyan ng mga universal top box na nauuso ngayon at marami kayo makikita na nagbipana sa mga local shop. At bago ko nga pala makakalimutan mga brothers, madagdag ko nga pala na meron nga pala itong apps connectivity at GPS navigation para sa ating biyahe. Pagdating sa makina mga brothers on the wheels, pinapatakbo nga ito ng 309cc single cylinder aluminum engine. Ano? So may ibig sabihin mga brothers, aluminum made po yung kanyang makina para po mas maganda ang performance at mas mahaba pa ang buhay nito. Naka-single overhead cam ang kanyang camshaft na merong 4 bulbs, no? At naka-water cooling na rin po itong scooter nito since mataas po ang kanyang compression ratio na pumapalo ng 11.8. Pagdating naman sa dulo, kaya nito mag-produce ng 32.8 horsepower na mayroong 7,500 RPM, habang kaya naman sumibat nito ng 32 Nm of torque at 5,500 RPM. Siyempre pa naka-automatic CVT ito at sinusuplayan ng fuel injection pagdating sa kanyang gasolina. Sana lang mga brothers, gawin na itong 400cc ng Bristol motorcycle para naman pasok ito sa mga expressway na meron tayo dito sa Pilipinas. 12 liters naman ang kaya nitong maikarga sa kanyang fuel tank at meron nga itong konsumo na 31 kilometers per liter. At ayon pa sa Sontes Motorcycle from China, kaya daw nitong makaarangkada ng 0 to 100 km per hour in 7.7 seconds. Ba? Malakas ha? So wala pa nga itong official date kung kailan na ilalabas ito mga brothers. At sa presyo, palagay ko maglalaro ito ng around 300 to 350,000 pesos na hindi lalayo ang presyohan nito sa nauna nating nakilala. Yan nga ang QJ Motor Fortress 400 na pumapalo ang presyo ng around 350,000 pesos. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung isa kayo sa mga naghihintay sa maxi scooter na ito. At sigurado ilalabas din natin ang ating preview episode para sa natitirang 3 motorsiklo ng Sontes habang hindi pa sila naglo-launch ngayong taon, no? So mga brothers, tumutok lang kayo, no? Mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow naman kayo sa ating Facebook page kung isa kayo sa mga naghihintay ma-walk around ang maxi scooter na ito. Alright. Every flavor, every taste, gonna take it, let's cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it.